Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Samahan nyo po inyong likod, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nilabas na update po na ng tagapagsalita po na tinatawag na garbage in at garbage out ng Vice President. Ito pong kalagayan daw po na tinatawag naman pong bangag at bongit ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos na okay daw po. Okay daw po siya mga kababayan sa kanyang kalagayan mga kababayan. At ito po, panoorin po natin, pakinggan po. Sir, anong name ng dog? Pangalan, ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa sakita niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo na paniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. Ayan. Good news na yan. Kumain ako ng hamburger. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko nang batiin yung PNP natin dahil bukas PNP anniversary, the creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano, kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important project. Yan po mga tambay. Sa sobrang tagal po ng mga proyekto na dapat po nilang pag-usapan, ang nauna po sa kanya administrasyon ay hindi po ang proyekto. Ang nauna po
ay puro po korupsyon. Korupsyon at pamumulitika ang nauna. Kisa puro sa napakatagal daw pong pag-usapan at matagal daw pong pag-usapan yan, lalong-lalo raw po malalaking proyekto. Kaya po ang nauna ay korupsyon na mahigit 3 taong pagnanakaw. Hindi po ba? Yan ang naging kapalit. At ngayon siya magiging prosigido sa mga proyekto. Prosigido kung kailan mag-4 na taong ka na, ano pa magagawa mo? Baon na baon ka na sa kahihiyan. Baon na baon ka na sa mga pinagagawang kabalbalan ng mga kaalyado mo. Nakasama ka rin. Nakakahiya. Puro pagnanakaw ang issue nyo. Ngayon ka pa, magpupursige. Kung kailang may sakit ka na. Kung kailang may issue ka pa ng pulburon na nabunyag na sa buong mundo na may presidente ang Pilipinas na gumagamit ng pulburon at coke, mismong kapatid mo pa nagbunyag at nagpatotoo. Mga kabayan, at yan, buhay na buhay daw po mga kabayan. Buhay na buhay si Bongit. At pinalalabas po na siyempre ay mga fake news ang mga bali-balita, mga tambay. Malakas at umiinom daw po ng antibiotic. At siyempre para daw po mag-heal ang kanyang bituka, mga kabayan. At may nami-miss daw po siya at nanaginip siya na siya'y kumakain na ng steak. At yung kanyang aso ay nilalaro pa. Yung aso na ang pangalan ay Oreo. Hindi po ba yung Oreo? Yung parang tsokolate po yata yun. Yung kulay bilog na kulay brown o kulay black. Di ba? Yung Oreo. Masarap po yun. Tsokolate biscuit yata yun. Chocolate. Di ba? May palaman. Kaya yan po mga tambay. At tuwan-tuwa po. Nakita nyo po tuwan-tuwa sa galak habang nagsasalita yung tinatawag na garbage in, garbage out. Dahil po patuloy pa rin po ang kanilang pamamayagpag. Ikaw ba naman hindi matutuwa? Ang budget po ng PCO ay mahigit 2 bilyon umano. Mahigit 2 billion umano ang budget ng PCO umano. Hindi ka ba naman matutuwa? Hindi kaya, mga kabayan? At ang buhay ay hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay okay at malakas. Walang makapagsasabi sa buhay po natin na ikaw ay laging malakas. Merong malakas na biglang nabubuwal. Merong malakas na hindi na nagigising. Merong malakas na naaksidente. Merong malakas na lulong sa bisyo ng pulburon at coke. Malakas yan. At ang tanong, saan mo nakuha ang sakit mo na yan? Isa kang mayaman. Isa kang may gintong kutsara. Isa kang may arinolang, hindi na pala uso arinola. Meron kang bowl o kubeta na ginto. May kakayahan ka. Napakasasarap na kinakain mo. Puro healthy. Masasarap, mamahalin. Pero nagkakasakit ka rin. Sa bituka pa. Hindi po ba? Saan kaya galing yan? Alam naman natin pagdating sa bituka ay malapit na po yan sa kolon. Kolon. Hindi po ba? Kaya po maraming nagdarasal daw po sa kanya. Ayon po kay Garbage In, Garbage Out, napakaraming nagdadasal kay Bongit na tinatawag na bangag. Sa bagay, ang mga adikto sa ating bansa ay milyon na. Milyon na sa buong Pilipinas ang nagdarasal na mga adiktos umano. At napakarami na rin po sa gobyerno ngayon ang mga magnanakaw na nagdadasal din po yata sa kanya umano. At ganun din po ang mga oligarkiya umano ay nagdarasal din kasama ang mga media umano sa kanyang kaligtasan. At lalong-lalo po ang mga trolls sa social media ay nagdarasal din umano dahil baka maputol ang mga allowance nila umano. Hindi po ba? Kaya po maraming nagdadasal po sa kanila at unang-una na po yung tinatawag na garbage in, garbage out. Baka unang-una nagdarasal yan na gumaling pa si Bongit at Bangag. Pero kakaunti lang po sila. Hindi po nila alam ang numero na mas marami ang sumusunod at nagtitiwala at nakikisa sa mga wish at panalangin ni Cara David.
majority ng Pilipino, naniniwala si Kamanong na mas higit na marami ang nagwi-wish at nagdarasal sa mga dasal at wish ni Cara David. Hindi kaya, Auntie Claire, kakaunti lang yung sa inyo. Mas marami yung kay Cara David. Hindi po ba? Dahil nga po, sa panahon po ngayon, ang mga politiko po, nung pumasok po sila, ay kumapal na po ang mga pagmumuka. At yung sinasabing napakasipag at walang pahinga, hindi kailangan magpahinga ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Sa sobrang sipag at hindi nagpapahinga, bagsak ang ating bansa. Lugmok, baon sa utang, bagsak na piso, bagsak na ekonomiya, napakatataas na bilihin. Hindi po ba? Napakatataas ng bayarin. At puro pagnanakaw ang issue at pamumulitika. Ganyan po kasi kasipag, napakasipag ng Pangulo na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Sobrang sipag. Hindi kailangan magpahinga. Kaya nga po ang bansa natin ngayon, kinahihiya at kahiya-hiya sa buong mundo. Hindi po ba? Pati nga'y nagpapalit ng dollar. Ayaw palitan ang dollar nila. Dahil baka daw galing sa nakaw. Hindi po ba? Ganyan po katindi. Sa sobrang sipag at hindi kailangan mamahinga, nawawala ang pera sa PhilHealth. Ang ginto sa Central Bank. Ang pinasok na Maharlika Investment Fund. Hindi po ba? Sa sobrang sipag, nakatutok, pati po ang pambansang budget, nagkakaproblema, may anomalya. Hindi po ba? Ganon din po ang ating mga kabangkuhan. Hindi po ba? Nagagalaw. Pati ang SSS, GSIS, nagagalaw. Pati ang Lotto, pati ang mga airport, nagkakaproblema. At napakarami pang iba. Dahil sa sipag ng Pangulo na hindi na kailangan mamahinga at hindi usong mamahinga ayon sa kanya. Ayon sa kanya. Dahil nasasabi niya po yan dahil siya isang lutang umano at sanay na sanay magsinungaling at mambudol sa mga Pilipino umano. Hindi po ba? Ang presidenteng walang utang na loob umano. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa ginawa sa kanya ng mga Pilipino at pamilya Duterte. Yung naghalal sa kanya, nagtiwala, pero ang ibinigay mong serbisyo, yung nagtiwala sa iyo, na mas magaling at mas maganda gagawin mo sa bansa, pero hindi pala. 3 taon mahigit, pamumulitika, korupsyon, unbelievable. Napakasipag mo nga. Napakasipag mong mamulitika umano at magnakaw ang issue. Yan ang issue. Puro pagnanakaw umano. Napakasipag. Kaya nga pag wala ka na sa kapangyarihan, doon mo malalaman ang totoong realidad ng mga pinagagawa mo kayong lahat. Pag wala na kayo sa kapangyarihan, lalabas lahat ng realidad kung anong klase kayong tao at kung anong klase kayong mga politiko at lingkod bayan sa bansang Pilipinas. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At lalong-lalo po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. At maraming salamat din po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At ganoon din po ang ating dasal at panalangin. Tuloy-tuloy lang po tayo na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulo ay maingatan po tayo sa kapahamakan at mailayo po tayong lahat. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan.
Muli po mga kabayan, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo. Paalam. Bye-bye.